Pabor ba kayo sa Cha-Cha o charter change? Ito po ang nasabi ni SP Soto dahil nga po sa ah, yung mga desisyon ng Supreme Court sa tuluyang pagbasura ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Mukhang binago raw ang rules ng Korte Suprema, yung rules ng impeachment ay binago po ng Supreme Court dahil nga sa kanilang desisyon, ano? Sa totoo nga lang po ang Korte Suprema po kasi kapag nagdesisyon yan, mali man o tama ay nagiging batas po eh. At saka ngayon daw po ang impeachment ay malabo nang mangyari dahil na bago nga po ang rules binago ng Korte Suprema. Yung rules na galing sa legislative na dapat sana sila ang gumagawa ng rules, pinakialaman ng Korte Suprema. Ayan po ang masakit dyan. Kayo po, tatanungin ko kayo, ang Supreme Court ba ay taga-interpret ng batas kung, di ba? Taga-interpret po sila ng batas. Pero hindi sila pwedeng gumawa ng rules. Ano? Kaya lang, nandyan na yan. Pare-parehong mga abogado yan. Pinahirap po ng Supreme Court ang impeachment. Ayan po, marami pong nagsasabi ng mga abogado, mga expert sa batas na mahihirapan ang isang impeachment ngayon dahil nga sa bagong rules ng Korte Suprema. Dahil siguro sa mga nakaraan, sa nakalipas na pag-impeach kay Justice Corona noon nung panahon ni Pinoy na hindi na ideklara ng may mga ari-arian po siya kasing hindi niya dineclare sa kanyang salin. Una po yan, dapat kapag public official ka ay hindi ka nagsisinungaling sa iyong salin. Marami po ngayon nagsinungaling sa kanilang salin. Isa na po yan si Duterte at saka yung mag-amang Duterte, si Sara at saka si Digong, yung 2 billion na kanilang account sa BPI, hindi nakasama sa kanilang salin yun. Oh, impeachable offense po yun. Oh, marami ang mga mambabatas natin na hindi sumusunod yan. Kaya nga po nagkaroon siguro pinagbatayan ng Korte Suprema na baka pati sila malagay din sa alanganin kaya pinahirap nila ang impeachment proceeding ngayon. Pakinggan po natin ang mga sinasabi po ng SP President na si Tito Soto. Kasi ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Palitan daw po ang konstitusyon. Charter change. Mas mabuti po yan kapag magpalit ng konstitusyon. Kasi nga po, yung konstitusyon natin, napakarami pong butas talaga. Marami pong nagsasabi na napakaraming butas. Unang-una, sabihin ko sa inyo. Yun pong impeachment ni Sara ulit. Yung salitang forthwith, masyadong komplikado. Forthwith. Ginawa pong komplikado kasi pwede mo naman lagyan ng immediately. Ginawa po yan ng matatalinong tao. Pero
kailangan pang pagdebatihan yung salitang forthwith. Di ba? Kung dapat ang sabi ni Chis Escudero nung siya pa ang Senate President, dapat sana nila ginawa daw immediately. Para madaling intindihin kaysa forthwith. Tinamaan tayo ng magaling. Sabi ko na nga ba eh. May butas na naman yan. Kaya po maraming magnanakaw. Maraming nakakapagnakaw, nagtatago sa konstitusyon. Kaya nga po dumami ang mga korap dahil sa ating konstitusyon. Nalaman nila, nabasa nila ng gusto, nagamay nila yung pasikot-sikot. Patuloy po tayo. Baguhin na natin. Pagka ganyan, ano? Suportado ni Senate President Vicente Tito Soto III na amyendahan ng 1987 Constitution matapos isapinal ng Supreme Court ang desisyon na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay SP Soto, bunsod ng mga patakarang idinagdag ng Korte Suprema para sa proseso ng impeachment, imposible nang mapatalsik sa pwesto ang mga opisyal ng gobyernong hindi ginagawa ang kanilang mga trabaho. Yun lang. Kasi dito talaga humirap po eh. Kapag halimbawa, isang presidente hindi na ginagawa yung trabaho niya, nagkakaroon na ng mga kasalanan o impeachable offense, ano? Nakagaya ng pangungulimbat. May kakausapin yan, mag-file ka ng impeachment na walang kwenta. Hindi ka na pag yun, napunta na sa Congress, wala nang pwedeng mag-file dun. Pag tinanggap na ng Congress yan. Hindi na muling magkakaroon pa ng impeachment. Yung gawa-gawa lang ng impeachment proceeding, pwede na yan. Kasi nga, binago nga ng Supreme Court yung patakaran. Di ba? Nakuha nyo? Nagtataka rin ang senador sa unanimous decision ng Supreme Court Justices na aniyay hindi man lang nabigyan ng paliwanag. Yan pang isa. Unanimous. Wala ni isa ang bumuto. Lahat sila pabor. Pero lahat pabor. Nakakapagtaka. Kung sila 15 pabor doon. Lahat po ng maestrado dyan. Lahat po ng justices dyan sa Supreme Court. Pabor na ibasura ang impeachment. Wala man lang isang nag-upos. Wala man lang isang kumontra. Nakakapagtaka, di ba? Kayo po, magtataka rin po kayo. Sasabihin nyo ba yan, mga DDS yung mga lahat ng mga hukom dyan sa Supreme Court? O mayroong nangyaring himala? O nagkaroon ng ganun? Ito, hinala lang to. Hindi ko alam kung totoo. May hinala ko lang ito. Wala man lang isang opposition dyan na nag-upos para lahat. Terrible. Lahat sang-ayon sa pagbasura ng impeachment trial ni Sara Duterte. Di ba? Wala man lang isang kumontra. Kalukuhan talaga. Kung bakit ganoon ang naging hatol ng mga ito. In other words, ako, bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Tama, yun. Ganun. Ayaw na ng mga maestrado na magkaroon ng impeachment sa Pilipinas dahil nga pati sila impeachable official po sila. Lahat po 'yan. Lahat ng taga-korte. Impeachable official, presidente, vice presidente, mga justices ng Supreme Court, ng ombudsman.
Sandigan Bayan, Regional Trial Court. Ano ang itsura nito Siguro nagkaroon na sila ng lesson nung panahon pa ni Justice Corona na impeach po nung panahon ni Pinoy. Ayun. decision na ginawa ng Supreme Court? Nais makipagpulong ng Senate President kay House Speaker Faustino Boji III sa mga susunod na linggo tungkol sa maaaring dialogo sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso patungkol sa ruling ng SC pagdating sa rules of impeachment. What we can do is meet with them. Dapat madaliin nila yan mag-usap na silang dalawa. Huwag na silang magpatumpik-tumpik pa. Kasi 2026 na ngayon. Mabilis lang ang panahon. In Congress, House of Representatives, Okay. pag-usapan lang yung issue pag-usapan namin yan. Paliwanag nito, hindi siya inisyal na pabor sa charter change o chacha. Ngunit kung ganito ang nangyayari, susuportahan niya ang mga udyok para amyendahan ang konstitusyon. Tama. Samantala, nilinaw naman ng senador na walang kinalaman ang kanyang posisyon sa impeachment sa sinumang government official na nadadawit dito. Walang personalidad dito whether it's the impeachment of the filed impeachment for President Marcos or Vice President Duterte. It's nothing to Tama. do with that. Even if somebody files an impeachment to any of the members of the Supreme Court, walang kinalaman yung aking punto dito. Paliwanag nito ang kanyang punto ay ang prinsipyo ng legislation na nasa kamay ng mga mambabatas at wala sa kapangyarihan ng mga hukom. Yun lang. Ano? Yan talaga ang mahirap diyan dahil napasok ng Korte Suprema ang Congress upang baguhin ang rules nila. Dinagdag kasi ng hukuman na dapat na ring isama ang due process sa buong proseso ng impeachment, pati speedy disposition of cases. Ayon kay Soto, ang pagdadagdag ng mga karagdagang patakaran sa batas ay sa pamamagitan ng Constitutional Convention at hindi sa bisa ng ruling ng Supreme Court. Evan Alvarez. Tama. Alam niyo po kasi ang panawagan ng Chacha ay hindi simpleng reforma, kundi pag-amin na may mali sa sistema. Ano? Sistema na ayaw ayusin sa tamang paraan. Ito na nga. Sa gitna ng desisyon ng Korte Suprema sa impeachment, imbis na linawin at panagutin ang mga issue, binabaling ang usapan sa pagbabago ng konstitusyon. Tanong ng bayan, Chacha ba ang sagot? O Chacha ang tatakas? Kung tunay ang intensyon, bakit laging lumalabas itong mga problemang ito? O ang Chacha tuwing may krisis sa pananagutan? Kailangan talagang baguhin na ang ating konstitusyon dahil napakaraming butas. Baguhin na natin hanggat mayroon pa tayong panahon. Ano? Kasi pag hindi mo binago, mawawalan ka na ng panahon. Magtatagumpay itong mga demonyo dito sa lupa. Yung mga demonyong politiko. Yung mga demonyong yung mga taong nagkatawang demonyo. Ha? Mga demonyong nagkatawang tao. Alam nyo na kung sino yung mga yun. Ramiro Boulder po.